So ito mga kababayan. Naku po mga kababayan, si Pulong Duterte posibleng hihimas daw ng rehas bago mag 2027. Mga kababayan, posibleng hihimas daw ng rehas. Ma'am Chin Blue, hello po kay Ma'am Ibon. Ako, maraming salamat din sa Japan. Ano yan, Kent? Nako, eto na nga, mga kababayan. Like muna, share, subscribe. Spill Gravity. Nako, ito na naman si Spill Gravity. Rick Fernandez, akayan, mega love shoutout. And kay Kuyang, nako, may vlog ako. And kay Jose Dorsula, ano tayo? Pangalan doon? Nawala. Ang bilis kasi ng comment eh. And kay Virginia Taborda. Ayan, Ma'am Chloe Nigel. Ayan. So, ito na, mga kababayan. Si Pulong Duterte, mga kababayan, ay may possibility or posibleng hihimas na naman ng rehas bago mag 27. Ito mga kababayan, pakinggan nyo po Naku po mga kababayan, patay ka Pulong kung naalala ninyo mga kababayan, si Senator Antonio Trillanes ay nangako nga. Ito po pakinggan nyo po muna mga kababayan. Ito po ay galing sa isang gwapong vlogger. Idol ko to, gwapo ito. Itong si Kagawad Joey. Kagawad Joey. Gwapo nito, nagmawi-mawi. Ito ganyan nyo. Breaking news! Grabe naman to, Davao City! In-expose kayo ni Congressman Terry Ridon ang mga ghost projects at kalokohan sa Davao City. 2021, 2023, mga sinabing complete na daw pero incomplete at di mahanap. May mga mali pa daw yatang geotagging. Davao City to Matina River, malapit kay tatay. Ito pa matindi. Tropa pala ni Tatay Digong yung isang kontraktor. At may mga konektado na naman sa Diskaya! Huling-huli na talaga ang mga Duterte. Tao nila ang Diskaya. Sila ang nagsimula ng flood control kaguluhan. Davao City mismo may problema. Pati 51 billion din pulaw sa flood control. Kulong na yan! Mga korakot, unahin natin ang mga Duterte. Busit sa bayan. Yun lang po. Ingat always. Breaking news! Grabe Ala, Diyos ko, nilabas na ni Terry Ridon. Ala ka. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Diba? Ala ka. Kay Basti kaya, anong balita? Ay, naku, Ma'am Libby Zamora, may balita din ako kay Basti mamaya. Naku, magulantang kayo dito. Milyon din. Naku. Bukod dyan, mga kababayan, na ilalabas na nga, no? Nilabas na. Hindi lang ilalabas, nilabas na ni Terry Ridon. No, ito pa. Ito pa mga kababayan. Halaka, Diyos ko, ito pa. Saan yan? Ito. Ala, ito, pakinggan nyo. Rappler. What is this? Wait lang. The Representatives probe on Tuesday, September 9. A DPWH official confirms the District of Davao City Representative Paulo Duterte received 51 billion pesos worth of infrastructure projects during former President Rodrigo Duterte's last 3 years in Malacanang. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the amount during the House of Representatives probe on Tuesday, September 9. Nako. At first, Cabral did not give a categorical response to Manila Representative Joel Chuba's queries. For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. She eventually responded to Mega Panel Co-Chair. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? I guess I barely remember, Your Honor. I think there was an interview that time. No, it's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's Yes, Your it's an Honor. actual quote. Okay. Yes, Your Honor. Yes, hala. Paulo Duterte meantime questions the sudden shift of the House probe. Hala, He inamin says ni in a statement Cabral. Tuesday night, the discussion should return to Speaker Martin Romualdez and former House Appropriations Chairperson Zaldi Co. Nako. He adds, quote, I have delicadeza, unlike now that the budget has become a family affair. Adding, Davao has nothing to hide. Cabral's statement was used in a Politico story about Paulo Duterte's complaint about the House's move to slash his district's budget by 2 billion pesos in 2024. In the report, then Appropriations Chairperson Zaldico defended the move, saying Duterte's district already received 51.8 billion pesos in funds from 2020 to 2022.
Ayan, nako mga kababayan. Diyos ko. Ala, inamin na ni Cabral at umamin nga siya doon sa Kongreso. At ito pa mga kababayan, bali-balita ngayon. Nako, ito daw ang congressman ninyo na ayaw magpatawag ng congressman kasi madadawit daw siya sa korupsyon. Hala, kung makita nyo po yung kanyang mansyon, dalawang mansyon magkadikit. Mansyon yan, dalawa nakatayo. Dalawang pinto, isang, alam nyo yung nag-letter U? Letter U siya. Ito, mansyon isa, pero magkadikit. Dalawang pamilya yan. Hindi ko alam kung ang asawa number 1 nandito at ang asawa number 1 nandito. Malaking mansyon yan. Kumbaga, para siyang duplex, pero dalawa siya. Kumbaga, hindi ko siya matatawag na isang mansyon kasi dalawang pamilya nakatira eh. Yung mansyon na yan, yung isa si asawa number 1 at yung isa si asawa number 2. Ang pagitan nila, yung harap lang. No? Yung pwede makapasok yung sasakyan, pinto dito, pinto doon. Nako, malaki-laki daw yan. Twin mansion ang tawag dyan mga kababayan. Saglit lang Pakita ko sa inyo. Magtanong lang bakit sila nagkaganito. Ito. Ala, naku mga kababayan. Ay, huwag yung So, time check guys, kay 5:22 PM na. So, muagi na pud ko diri sa balay ni Congressman Pulong. So, tanawa na ginahinay nagkadaghan ang mga tao. So, nanay mga nakaparking dira. So, ayan. So, daghan lang mga nakaparking guys. So, ayan. So, inig magabi super dami dyan diri Ayan, so pauli na mi. Kita niyo So, yung nalamig gate. ipalit na po dito sa may palengke. So, mauni. Pag magabi kay daghan jud kaayo dira. So, time check guys. Kita niyo yung kay gate. 5:22 Pansinin yung gate kung PM gaano na. kahaba. So, muagi na pud ko diri sa balay ni Congressman Pulong. So, Ayan, umpisa tanawa dyan. na ginahinay 1. nagkadaghan ang mga tao. Ayan. So, nanay mga nakaparking dira. Ayan, umpisa dyan, umpisa So, doon. ayan. Ayan, gate na yan. O, So, ayun. daghan lang mga nakaparking Hanggang guys. doon yan sa dulo. So, ayan. Ayan, So, ayan. hindi magabi Dalawa, di ba? Dami dyan diri Ayan, so pauli na mi. Hanggang So, doon yan, nalamig ipalit na po pinakadulo. dito sa may palengke. So, mauni. Pag magabi kay daghan jud kaayo dira. So, time check guys. Diba? kay 5:22 Kita ninyo? PM. Haba, no? Di ba? Official residence ng Pangulo. Mataas ang kisame sa receiving area nito. May bilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila hanilip na Yan nyo Dadaan sila dyan, dadaan sila. Ayan na. Ayan na. Tingnan nyo kung gaano kalawak yan. Ayan na, Tingnan nyo, dyan, nag-umpisa ang pader. Ayan, dalawa, diba? Dalawang pinto. Hanggang yan. Ito, unang gate yon. May pangalawang gate dito. Ayan. Hanggang dun yan, pinakadulo. Kita ninyo. Diba? Sabi ko sa inyo Diba? Sunod, mga kababayan. Bukod doon, ito pa. Kasi si Trillanes, mga kababayan, hindi talaga nakukumbinsi. Sabi ko nga sa inyo, dalawa yan Dalawang gate yan. Yung isang gate yan yung, kumbaga parang pag may pupunta doon na magsusulisit, dito sa una. Pangalawa, dito na sa malaki na pwedeng pumasok yung mga sasakyan. Ito, mga kababayan. At tatanong ako, saan galing yun? Ito. Sir, baka pwede niyo po kaming konting i-refresh, Can you expound sa amin itong 51 billion peso insertions umano ni Congressman Paulo Duterte?
Sa isang hearing po sa House of Representatives noong September, kinonfirm ni yumaong Yusek Cabral na nagkaroon ng 51 billion pesos worth of insertions si Paulo Duterte from 2020 to 2022. So, maliwanag na yung statement na yan at na-validate na rin yan doon sa GAA o doon sa corresponding years na yon. Yan po yan. Ngayon, itong aking statement kanina, in light of itong mga issues dito sa ICI, ito yung pinakamalaking halaga na involved sa corruption dyan sa infrastructure na yan. Di ba yun ang purpose nila ng kanilang creation? Is imbestigahan. Pero itong si Paulo Duterte, nung pinatawag nila sa hearing, hindi sumipot. Tapos ganun na lang. Parang wala na. Tahimik na. Parang quits na lang. So anong klaseng, yan? Investigative body yan. Ngayon, sa kasalukuyan, ako, in my private capacity, nagkakandak ako ng investigation against Paulo Duterte at yung 51 billion na yan. Yes. Kaya ko nga, ginagawa ko nga pero I'm going out of my way. Wala naman ako mandato. But as a private citizen, I have the right. Pero itong nakamandato na ito, hindi nila ginagawa yun. Kumbaga sinasabi niyo po na kung kayo nga kaya niyong gawin, bakit yung Hindi ko ICI po alam, na may Ma'am mandato, Ibon. ba't hindi nila gawin? So, should we expect you, Senator Sunny, to file charges against Paulo Duterte in the coming days kung matatapos niyo po itong sinasagawa ninyong personal na effort para mag-investigate? Yes, sa January natin ipa-file ito. So, kung pinapaspasan na namin to, marami kasi ito At ito, ang very clear dito, kinumpirma mismo ni Paulo Duterte na meron siyang at least 49 billion. Sinabi niya 49 billion daw ito, completed daw ito lahat. Ngayon, titingnan natin. Alam nyo, itong DPWH, yung mga inspektor ng ICI, ang dami, pati PNP, AFP, wala man lang sumilip doon sa distrito ni Pulong Duterte. Yun yung mahiwaga dito. What do you think is the reason behind that? Sangkot sila. Senator Trillanes. Is either takot or kakampi nila. Nabanggit niyo po unang-una na of course si Yusek Cabral ang nag-expose itong Kaya bakit nagtataka din ako mga kababayan, simula nung sinabi ni Trillanes yan sa interview dyan sa Billionaire News Channel, bakit halos lahat ng miyembro ng ICI nag-resign? At bakit balita ko pa ngayon sa February, mawawala daw yung ICI? Bakit? Dahil ba sa pinupush ni Trillanes na paimbestigahan si Pulong, mawawala ang ICI? Bakit? Bakit ang ICI hindi maimbi-imbestigahan si Pulong? At hindi rin maimbi-imbestigahan si Edwin Guardiola? Nako, mga dapat nga si Trillanes ang gagawing anti-corruption czar PBBM, kung ako sa'yo, gawin mo ng anti-corruption czar si Trillanes. Kasi yan napapatunayan na natin at naririnig na natin at nakikita na natin. Kasi simula nung question ni Trillanes itong ICI, nag-resignan lahat, isa na lang natira. At sa February daw, madidisband daw yan. Yun ang nakarating sa akin. Ang ICI mawawala daw yan sa February. Naku po. 51 billion pesos. Now that she's dead, sa tingin niyo po ba ay hihina yung posibleng ebidensya na magtuturo dito kay Representative Duterte sa mga anomalyang binabanggit po ninyo? Hindi po kasi kinonfirm lang naman ni Yusek Cabral yung nasa records na. Kasi nasa records naman na ito ang ni-request niya ni Pulong Duterte, total yan for the 3 years, 51 billion. At si Pulong na mismo ang nag-confirm 49 billion daw. Sige, pagbigyan na natin yung 2 billion na yun. Pero siya mismo nag-confirm na nag-insert siya ng 49 billion. Imagine niyo, ngayon nga, 1 billion, may kaso ka ng malaki, di ba? Oo. Ngayon nga, 1 billion, 2 billion lang, umaaray na ang taong bayan. Paano pa yung 49 billion isang distrito lang? Mala Guardiola?
Si Guardiola, hindi mo lubos akalain na ganyan kalaki kasi marami siyang koneksyon. Kay Pulong talaga, isang distrito lang. Di ba? 49 billion. Waka, malipong. Apakalaki. 1 billion, kay Aimee nga lang 2.5 billion, umaaray na yung taong bayan. 2.5 billion, kay Chis Escudero pa nga lang 3 billion, umaaray na ang taong bayan. Ano pa yung 49 billion? At bakit hindi maimbi-imbestigahan ng ICI? At bakit nung sinabi ni Trillanes ito, nagre-resign silang lahat? Di ba? Bakit nung ibinulgar ito ni Trillanes, ano nawala? Lahat? Isa-isang nag-resign? Bakit? Less than a billion nga itong mga ito eh. Itong isang 51 billion, itong ICI. Hindi man lang sinilip, di ba? Ilan yung naging investigador dyan? Si Magalo. At itong mga investigador na kung sino-sino, yung DPWH. Bakit di sila pumupunta doon? Opo, ito po bang sinasabing mga rough netting scam, no? During the Duterte admin, sinisilip nyo rin ho ba ito at iniimbestigahan ninyo on your personal capacity? Yes, kaso inuuna ko itong 51 billion. Okay. At ang sa pagkakaalam ko ay na-file na yan sila ng kaso. At least yung ombudsman, hinahanap na yan. Nako. Tapos na-freeze na rin yung assets ni Eric Yap. And by the way, Ayun, sabi ni Ma'am Ems Reyes, si Pulong lang ata ang may pinakamalaking nakuha na pera sa Congress, 51 billion. Grabe, ang kakapal pang ng mukha, sabi ni Ma'am Ems Reyes. Actually, Ma'am Ems Reyes, totoo po yan. Si Pulong po ang kauna-unahang kongresista sa kasaysayan ng mundo ng politika sa Pilipinas na may 51 billion. Si Pulong lang po ang may pinakamalaking budget, no, na 51 billion sa buong Philippine history and politics. Si Pulong lang po, wala nang iba. Yun po yun, mga kababayan. Kaya napaka-imposibleng hindi ito sinilip ng ICI. Bakit ang sinilip nila at ang ipinaaresto nila yung mga maliliit na district engineer, assistant engineer? Diba? Bakit kay Pulong wala? Maskin mga engineer, mga kontraktor sa Davao City, walang naipatawag ni isa. 'Di ba? Kaya yan ngayon, mga kababayan, ang sabi, abay tatay niya nga presidente. Kaya yun nga, 'di ba? Oo. Kaya yan ngayon, mga kababayan, pa-file na ni Trillanes yan ngayong buwan na ito. Naku, hihimas ng riha si Pulong bago mag 2027 talaga. Dahil sa kasagsagan na presidente, si Ilong Digong. Kahit naka-freeze mga bank account at asset nila, Guardiola, marami pa rin pera yan nakatago. Oo, Kablasanon TV. Bakit? Meron din yung mga nakapangalan sa iba, sa mga kamag-anak, sa driver, sa yaya, sa katulong, sa hardinero. May mga nakapangalan yan. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. Posible yan. Do you think ngayon, yung mga hardinero niyan, hindi yan hindi yan pinapagawa ng mga bank account, yung mga katulong, yung mga caretaker, hindi nagpapagawa ng bank account at pinasok isa-isa pera doon. Baka yung isa pinasukan 50 million, yung isa 100 million. Tapos magpakilala doon. Siyempre, pupunta ka sa bangko, magpakilala ka, ako may business akong ganito, kaya ganito kalaking pera ang ipasok ko. Siyempre, ang bangko naman, pag once na magpakita ka ng ID doon na ikaw yun at ikaw totoo, physical appearance, hindi na yun mag-question pa ng mag-question kasi siyempre, ang bangko, kailangan din nila ng pera. Diba? Diyos ko, sino pa bang bangko tatanggi? Kung pupunta ka doon, magpakilala kang mayaman at sabihin mo may ihuhulog kang 100 million, kaya mag-open ka ng bank account, siyempre, ang bangko tatanggapin yan kasi siyempre, may ID ka lang, dalawa. Diba? Yung iba, ibaon sa lupa. Yung iba, nasa underground or di kaya bumili ng lupa yan sa probinsya. Kubo-kubo lang pero doon pala in-stock lahat ang pera. Diba? O, hindi nyo maanuhan yan, mga kababayan. Biruin nyo nga. Ito ngayon nyo lang malaman, mga kababayan. Or alam nyo na. Alam nyo ba na ang bahay ni Saldico, ang bahay ni Saldico, sa Pasig, makikita nyo puti. Bahay niya puti. Walang siguro may second floor o third floor. Bahay yan, malaki. Sabihin natin mansion.
Oh, pero hindi naman yung matatawag na mansion kasi hindi naman 8,000 square meter yan. Ang mansion kasi 8,000 square meter. Ganyan ang mansion. So sabihin natin bahay niya, puti yun. Nakita nyo yung pinalibutan ng puting trapal? Alam nyo ba na ang ilalim niyan, meron niyang 5 basement. 5-story basement yan. 5 palapag basement. Basement, 5 story. Alam nyo ba, lahat ng ilalim niyan, puro pera. Instead of sasakyan, hindi po sasakyan ang nakalagay. Pera. Di ba? Ngayon, Ken, paano mo mapapatunayan yan? Gusto niyo patunay? Wait lang. Naku po, mga kababayan. Si Ken pa ba? Gusto niyo patunay? Wait lang. Ay, hanapin natin. Yung basement ng bahay ni Saldico sa Pasig, 5 palapag yan, basement na yan. Pero yung ilalim niyan, ng basement na yan, mga kababayan, ito. Eto na mga beshi. It has a 5-floor basement. We talked to the workers. And it's not for cars. It's for what? Money. Right? Hindi alak, kundi pera ang nakapark sa basement. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang Forbes Park House ng fugitive ex-congressman na si Saldico ay may 5 palapag na basement. Hindi para sa parking, kundi umano para itago ang billions of cash. Bakit sa baba? Sabi ng fire experts, fire goes up. At dahil hindi raw pwedeng ideposito sa bangko ang ganun kalaking pera, sa ilalim na lang daw itago. Aba kakaibang kriminal ang bansot na ito. Eto na mga beshi. It has a 5-floor basement. We talked to the workers. And it's not for cars. It's for what? Money. Really? Hindi kotse. Hindi alam. Diba? 5 palapag basement. Underground. Sa madaling salita. Pababa. 5 unit pababa. Hindi sasakyan ang nasa ilalim, kundi billions of money. Diba? Ma'am Helen Tinoso, mega love shoutout po. Billions of money yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, biruin mo, bibili ka ng private plane, private jet, helicopters. Putang ina, hindi lang 1, 2, 3, 4. Diba? Hindi siya 5 bolts. Walang bolt, kundi basement. Kung ang kwento ni Imelda Marcos noon, bago sila magjowa ni Apo Lakay, unang jowa ko kay Marcos, yung basement puno ng gold. Sabi naman ni Winnie Monson, di bumigay yung bahay ni Marcos. Sabi naman ni Imelda, paano bibigay basement nga? Puno ng gold. Di bumigay yung bahay ni Marcos. Paano bibigay basement nga? Buti pa kay Apo Lakay, yung basement pure gold. 1 basement lang yun. Yung kay Saldico, 5. 5 palapag, pababa. Putang ina. Pera. Ang pera nakabulto-bulto, 5 palapag. Grabe kadaming pera yan. Kasi biruin mo yung 1 billion, apakalaki niyan. Yung buong kwarto na to puno. Itong buong kwarto ko to, makakagalaw ka lang konti. Kasing laki nitong kama. Ang 1 billion. At hanggang baba ko. Kasi 4 feet. 4 feet. Baba ko 4 feet 4 feet ang taas, 4 feet ang lapad. Basta ang 1 billion, isang dipa, kwadrado. 4 na dipa kwadrado yan. Ganun kalaki ang 1 billion. Tas 4 feet ang taas, isang dipa ang lapad. Diba? Ganun yun mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, sa gagawin ni Trillanes ngayon, si Pulong, hihimas ng rihas bago mag 2027. Naku po.